What's up guys? Kamusta kayo mga ka-atsu? Ngayong araw na ito ay andito tayo ngayon sa Yokohama, Japan. At bago nga pala ang lahat ay ako nga pala si Jules, isang OFW at nagtatrabaho sa mga barko ni Carnival bilang isang seafarer. Atsu! Tama guys, andito tayo ngayon sa Japan. Sayang nga lang at summer ngayon hindi tayo makakita ng snow. Highs! Atsu! At dahil nga medyo matagal ang back on board sa barko, pwede tayo magtagal sa labas kasi minsan lang magbigay ng ganitong schedule si Kapitan. Kaya nga naman sasamantalahin na natin. Alam ko namang mapagsamantala kayo sa mga katulad kong marurupok. At ngayong araw nga na ito ay lalabas naman tayo guys. Gusto ko nga tikman ang sikat na pagkain dito sa Japan. Ang kanilang ramen noodles. Dito mo lang matitikman ng authentic na ramen noodles sa bansang Japan. At andito na nga kami sa station ng tren. Bibili na kami ng ticket at para makagala na. Pinauna ko na nga muna yung kasama ko at titingnan ko kung ano ang gagawin niya. At para nga naman kapag ako na nga naman ay alam ko na ang gagawin. Ay alam nyo naman laking probinsya si Atsu. Baka ako kainin ng machine sa bano. Atsu! At pagkatapos nga ng 10 taon ay narating na namin ang Chinatown ng Yokohama, Japan. Saktong ang dating namin dito ay parang uwian pa lang ng mga estudyante. Pero hindi na nga namin pinansin yan sila at kami ay nakisingit na lang at nang ma-enjoy namin ang paggagala namin dito sa Japan. At nang medyo makaramdam na nga ako ng uhaw dahil sa paglalakad namin ay napabili ako ng milk tea. At dahil nga gusto ko din matikman ang milk tea dito sa Japan kaya okay na din. Kasi nga naman sa Pinas puro buy one take one na lang binibili. Yung 49 pesos, dalawa na. Atsu! Tapos sinamahan pa namin nung strawberry coated ng syrup na nakatuhog sa stick. Hindi ko nga alam ang tawag doon pero sabi nila sikat daw dito ang pagkain na ito kaya tinikman ko na din. Nang matapos na nga kaming maggala ay natapos na din ang aming pagkain. Kaya hinanap na nga namin kung saan kami makakakain ng authentic na ramen noodles. Nagpapasalamat nga pala kami at may guide kami ngayong araw. Hindi nga pala siya gabay ng mga manggagamot o kung sino mang Poncio Pilato. Iba iyon. At dito nga pala siya nagwo-work kaya alam niya ang pasikot-sikot dito. Isa nga siyang Pilipino at kaibigan ng kasamahan ko sa work. Sabi nga ng kawork ko kung gusto namin sumama ay may imimit siyang friend niya. Kasi nga naman masasayang ang oras namin kapag naligaw nga naman kami. Makikita nyo nga dito na kami sa restaurant at nag-o-order na. Kinakabahan na naman nga lang ako at nakatablet ang menu nila. Tapos ang mga nakasulat hindi ko maintindihan. Achoo! Baka nga ang ma-order ko naman dito ay isang palanggana naman na ramen. Katulad sa Mexico, isang bandehado ang na-order namin na pagkain. Achoo! Pagkalipas nga ulit ng 100 years ay nakahinga na nga ako ng maluwag. Noong naka-order na nga ako at tinulungan ako ng kasamahan ko na marunong magbasa ng Japanese. At habang iniintay ko nga ang order ko ay nababano pa rin ako at tablet nga gamit nila dito na menu. At parang ang may naririnig akong nabulong na sabi, sukbit mo na kapag walang nakatingin, benta mo sa Pinas. At hindi nga tayo papadaig sa nabulong na iyan at alam nating mali. Ayaw ko namang maging kwento na lang ang aking buhay. At kapag ginawa ko nga naman iyan ay baka ako mabaril ng may-ari at maging isa na nga lang akong kwento o alamat. At lumipas pa nga ang 3 dekada, dumating na ang order ko. Tingnan nyo, parang ang sarap-sarap talaga at ako'y naglalaway na. At dahil nga sabik ako at gusto kong matikman ng authentic ramen dito sa Japan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binanatan ko na ng binanatan hanggang maubos ko. At talaga namang masarap. Masarap pa sa masarap. At nang maubos ko na nga ay agad na akong magbabayad at inabot na sa akin ng bill. Ramen nga pala at saka gyoza ang kinain ko. At eto na nga na naman tayo, kakabog-kabog ang dibdib sa kaba. Eh paano nga naman ikaw na nag-order sa tablet nila sa menu, ikaw pa rin na magbabayad. In short, ikaw din ang cashier dito. At sabi ko nga sa tindera, kung ako na lang din ang umorder, ako lang din ang magbabayad, ako na din kaya ang magluto ng kakainin ko. Umuwi na lang kayo sa bahay nyo at manood ko ng Netflix at wala lang din naman kayong gagawin dito. At habang pinagmamasdan ko nga yung kasama ko kung paano magbayad, sabi ko sa sarili ko, ay madali lang pala. Kayang-kaya lang, kung baga sa pagmamayabang ko, easy. At nung matapos na nga yung kasama ko at ako na magbabayad, nagkaroon pa ng problema. At totoo nga yata ang hula kapag may balat sa puwit, malas. At pakinggan nyo nga yung sinasabi natin, hindi ko maintindihan. 診察はできない。 What? ダメ。 What? 診察はできない。これはダメ。
NG の Help! Di daw yata tinatanggap ito. Ano ba to? 1,000? Asan na si ano? Yung translator natin. Sa akin, hindi sa Akin akin. to. This one is not acceptable. あこれは NG あこれはダメ Dirty. あいやちょっと変わっていいですか古いのやつこれ1枚チェンジ Change, チェン change, ジチェン change. ジしてほしいはいこれで OK は Basa daw, basa. い、はい But it's still the same. Yeah. It's still the same. It's still the same. いやそう1000円あーこれか NG これか NG ごめんはい Kurika Indisi. At nito ko nga lang nalaman, ibig sabihin ng sinasabi ni ate na Kurika Indisi ay bago pala yung 1,000 ko na pera. Hindi pala natanggap ng bagong pera yung machine nila. Kaya pinalit ko sa kasamahan ko yung pera at ayun, tinanggap na nga. Kasi nga, Kurika Indisi. Ngayon ko nga lang nalaman na may kasama pala kaming inventor. Sabi kasi ng kasama ko kanina, kaya daw hindi tinatanggap yung pera ko ay madumi at basa. Yun pala, Kurika Indisi. Ang dami ko ngang tawa kanina paglabas ko, mga 20. Shout out nga pala sa 3 kong kasama dito sa vlog ko ngayon. Si Jem, si Sus Soleta at saka yung friend ni Jem. At hanggang dito na nga lang mga guys, hanggang sa susunod nating pagkikita. Ciao!